Naku. Munting kapatid, may problema. Anuan, nagsasanay na naman siya. Ah! Anong sabi mo? Nauna na niyang winasak tayo. Yung kingsuan na bagong ayos lang. Noong nakaraang beses, pinasabog niya ang kusina namin. At pati ang manok at pato sa likod bahay. Lahat na pahamak sa kanya. Ngayon naman, hindi na pwedeng hayaang kumilos siya. Ah, Swerte naman, naiwan pa rin ang bahay. Guro 2, Guro 3. Bakit kayo nandito? Tingnan ang lakas ng anak-aral. Umunlad na ba ang kanyang sining? Ikaw naman, umunlad ka. Sabi namin, umunlad ka nga. Kung ganito pa ang lagay, maghahanap na lang tayo ng silungan sa guba. Hindi naman sinasadya ng alagad ang gawin niyon. Ay naku, Guro, Kuya. Kuya. Ikaw. Anuan? ah, Ngayon natapos ka na sa pag-aaral. Panahon na para bumaba ka ng bundok. baba ng bundok. Pero, Guro, hindi ako makalayo sa 3 guro ko. Ayaw mo talaga. Kailangan mo ring magpaalam. 3 taon na ang nakalipas ng ikaw ay mapasama. May taong nagligtas sa'yo. Aya na iligtas ka mula sa kamatayan. Alam ko, ikaw, matagal mo nang hinahanap ang taong iyon. Ngayon, ang inyong guro ay natagpuan na siya para sa'yo. Talaga? Siya ay ang panganay na apo ng pamilyang Ho. Ho Tingchen. Tiga. Ayos ka lang ba? Tulungan mo ako. Ang lason sa katawan ko ay naalis na. Salamat sa pagligtas sa akin. Balang araw, babayaran ko ang utang na loob. Ay, naku. Wala talaga akong kahit isang bagay na maibibigay bilang tanda. Yung iyon na, huwag mong maliitin. Sa oras na yon, gagamitin natin to bilang pagkakakilanlan. Pasensya na. Nalaman din ng inyong guro na si Ho Tingchen ay nasa pamilyang Ho. Nagkaroon ng problema.
Ilang buwan na, 6 na buwan ang nakalipas. Isang aksidente. Ang naging dahilan para siya maging koma, parang plant person. Ha? Pinili ng pamilyang Huo na maggalasigla para sa kanya. At napili nilang ang kapatid mong babae. Anting. Ngunit, hindi pumayag ang An family na ipakasal siya sa isang nasa koma. Kaya, naisipan nilang isauli ka sa kanila para kumalit at ipakasal siya. Nuan. Ikaw. May natitiyang utang na loob at hinagis. Anahon na para maggasalamat at maghiganti. Naiintindihan, alagad. Ito ay pag-ari na inyong guro. Lahat ng shares ng Dihaw Group. Bilang guro at alagad, ibig kong yala ito. Bilang paalam na regalo sa iyo. Salamat, ikalawang guro. Hahaha. Salamat. Salamat, ikalawang guro. Hahaha. Ang set na ito ng Tei Needless. Kayang pagalingin ang halos mamatay na, kahit hanggang buto. Sana ipagpatuloy mo ang medisina ng inyong guro. Ipatuloy ang aking pamana. Gagawin ko. Ha? Ito ay mula sa iyong guro. Ang lahat ng itinuro ko sa buong buhay ko. Isang lihim na aklat na aking inipon. Sana palaganapin mo ang aming mga martial arts. At pagyamanin ito. Aking alagad. Luhod, nagpapasalamat, guro. Sage, alis na ako, guro. Umalis na. Hahaha. Umalis na, umalis na. Kumusta? Kumusta? Grabe ang acting ko, di ba? Grab, di ba? Hahaha. Tapos na, umalis na si Anuan. Tayo tatlo makakatulog na. Nang mahimbing. Kasi ang Hu family, inadala nila sa atin ang isang hari ng impyerno. Nasa kapalaran na nila yan. Hahaha. Ibinibigay ng whole family ang isang luxury na kotse, 10 milyon. Isang unit ng Fiki Houting. Square, isang unit ng Fiki Houting. Isang unit ng Fiki Houting. Regalo, 100 milyon. Ito ang Imperial Fiki Gin Bracelet. Ang isa, nagkakahalaga na 5 milyon, ha? 5 milyon. Talaga ba to? At meron pa nito. Isang King Dynasty official kill na glass vase ito. Kulang pa noon, kaya hindi bababa sa 0 milyon yan. 10 milyon. Yaman na tayo. Mama, lahat ng ito sa atin na. Lahat natin. Ahahaha. Talaga, utang namin sa'yo. Dahil pinalitan mo ako at namatay sa pag-aasawa kina Hu Tingshen, yung inutin. Ha? Takas na ba ako tinaboy mo? Anting, ok ka lang ba? Nagmamadaling baliw ka. Namastos siya sa asawa kong lalaki. Karapat dapat lang siyang sampalin. Si Hu Tingshen, nasa koma man siya. Ikaw lang ang nagpapahalaga sa kanya na parang kayamanan. Pero saka nga, kung hindi dahil ipinalit siya para mag-asawa para sa akin. Gaya mo na walang ina. At walang ama na umiibig sa'yo, munting palangga. Sasabihin ko, buong buhay mo, maghukay ka lang ng kamote sa bundok. Ikaw. Anong balak mo? 3 taon na ang nakalipas. Inyo kong pinili para umakyat sa posisyon. Pinilit ninyong kumalon ang ina ko sa ilog. Nilaso ninyo ako para mawala ang dangal ko. Naggataya rin kayo ng mga taong iyon para patayin ako. Isa-isa, bawat isa sa mga iyon. Naalala ko yan lahat. Anong kalokohan yan sinasabi mo? Huwag kang mag-alala kapag natapos ko ang kasalang ito. Kayo dalawa, hindi ko papalampasin ang kahit isa sa inyo. 3 taon na tayong hindi nagkita. May dala akong regalo para sa pagkikita. Sulitin ninyo. Dumating na ang mga tao ng pamilyang Huo para sa kasal. Ara, sumakay na kayo.
Ako, babalik pa rin ako. Anting. Ito si Hu Tingchen. Mula ngayon, asahan ka namin. Dapat ko namang gayin to. Sa totoo lang, Hu Tingchen, hindi siya ganito dati. Pagkatapos ng aksidente, ganito na siya. Mama, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, alagaan ko siya ng mabuti. Sig. Huwag ka nang umiyak. Malamang huli na. Matulog ka na rin ng maaga. MM. Hu Tingchen. Sa wakas, nagkita na tayo. Hindi ko inasahan na. Ang gwapo mo pala. Kahit walang tradisyonal na kasal. Pero, ang mga dapat gawin, hindi pwedeng mawala. Sang-ayon ako. Ikaw rin ba sang-ayon? Hu Tingchen. Mula ngayon, ikaw na ang asawa ko. Ako ay si Anuan. Kahit ano pa ang mangyari, sasamahan kita. I will. Poprotektahan kita magpakailanman. Ito ang pangako ko sa'yo. Tapos na ang seremonya. Ano naman ang susunod? Pumasok sa kwarto ng bagong kasal. Hey. Sayang naman, ngayon, nasa koma ka pa. Kaya hindi pwede ang tunay na pag-aasawa. Kung halikan kita ng isang beses, baka pwede naman, di ba? Ang lasa ng halik na yan, parang ok naman. Sige, halikan pa kita ng ilang ulit. Hahaha. Pero gayin muna natin ang seryosong bahagi. Di ko inakala. Ang kuya ko, nasa komatose siya. At nakapag-asawa ng isang napakagandang asawa tulad mo. Sino ka ba? Manugang. Ako ang bunso mong hipag. Ako ang maliit na hipag mo. Ito ang kwarto ko. Lumabas ka. Naku, Manugang. Huwag kang maging ganoon kamalang. Ang kuya ko, nasa komatose siya. Hindi siya makapagsama sa'yo. Kung maghihintay ka lang sa kanya at mamumuhay na nag-iisa, mas mabuti pang sumama ka sa akin. Ngayong gabi, ipaparamdam ko sa'yo ang kaligayahan ng pagiging babae. Inakala mo ba may lakas kang manampal sa akin? Ako, malapit na. Mana sa pagiging pinuno ng pamilya. Ako ang ikalawang anak ng pamilyang Hu. Ikaw namang babae.
Ang sakit. Ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Ang asawa ng kuya, parang ina. Hindi ka nagbigay galang sa kuya mo. Dinukot mo pa ang dangal ng asawa niya. Mga tulad mong cutie. Kailangan lamang sampalin. Ano ka ba? Sino ka para magbato ng salita? Kaya nga hindi ako pinagalitan ng mga magulang ko. Kailan ka papapasok para ako na ang turuan? Bitawan mo ako. Kung ayaw nila magparusa, ako na ang gagawa, papagalitan ka ng mabuti. Ikaw, Anong ginagawa mo? Ito ay pamilyang Ho. Huwag kang magpakagulo. Amilyang Ho. Ngayon, ang kita mo, kahit patayin ka niya, itatapon ka sa liblib at ililibing. Walang makakaalam, di ba? Hipa. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Layas ka, huwag na kitang makita pa. Hintayin mo lang ako. Hu Tingchen, wala bang nasaktan sa nangyari kanina? Wala. Kung ganon, matulog na tayo. Tulog na, tulog na. Good night na. Akpan mo ng mabuti. Huting Ken, gigising ka ba? Yung aksidente ng kotse, hindi talaga ako nasaktan. Sinadya kong ilabas ang kalaban. Sadyang pinigil ko ang mga meridian. Kaya nagmukha akong naging koma. Pagkatapos ng 6 na buwan, natural akong gigising. Pero sa loob ng panahon na to, may mali pa ako. Bakit ka biglang? Dahil ngayong araw, may nagunlock ng mga meridian ko ng maaga. Sino nang ganun kagaling? Kaya pa niyang buksan ang paraan mo. Suriin mo lahat ng tao sa family. Huwag palampasin kahit isa. Sag. Tama. Nahanap ko na. Yung noong nilason ka, ay ang ikalawang sanggay ng Hu family. Para mapalitan ka ni Hu Chenfeng. Palitan ka, para maging Hu family head. Si Hu Chenfeng, cutie na yun. Gusto niyang maging Hu family head. Panaginip lang yan. Ang ini. Huwag kang gumalaw. Ano to? Anong bagay to? Ang tigas. Anong ginagawa mo? Naku, anong nangyayari? Hindi ko akalain na maapektuhan ako sa kanya. Pasensya, madali lang, ihahay namin. Magdadala kaming mga putehe. Salamat. Mama, kapag naisip ko lang, si Anuan, ang babaeng iyon, maghihintay ng buong buhay na walang asawa. Nalulubha ang saya ko. Tama naman, di ba? Kaysa ganyan. 3 taon ang nakalipas. Mas mabuti pa mamatay na lang ako. Hoy, halika, tagay. Ang kati ko. Anting, Mama, tignan mo nga. wala naman. Kati, Ako rin, nangangati ako. Anong nangyayari? Nakakakati talaga. Ano ba to?
Ano ba talaga to? 3 taon na kayong hindi nakita. May regalong pambati kami. Sulitin nyo to. Siguradong si Anuan to. Siya, ang babaeng iyon ang may gawa. Ang cutie na yan. Huwag ninyong akalaing na dahil naipalik siya sa Ho family tapos na. Hindi kami. Tapos sa kanya. Magandang umaga. Ha ha ha. Hindi to tama. Ako, naalala ko kagabi. Nakabihis ka kagabi. Ako pa. Sino ang nagpalit ng damit ko? Hindi ako ang gumawa nun, di ba? Ano to? Ang tigas nito. Naku, Anuan. Hindi kaya. Hinubad mo. Si Ho Tingchen. Buobo. Tapos, inalalayan mo pa siya. Pasok. Yang madam. Sinabi na madam na puminta kang gayon din. Sige, lumabas ka muna. Magkapalit muna ako ng damit. Babalik agad ako. Hu Tingchen. Nalampasan ko na ang investigasyon. Ang bagong asawa mong iyon. Hindi pala ang ikalawang anak ng An family. Anting. Kundi ang kapatid niya. Anuan. Ang tapang ng An family na maggagawa ng ipapalit na asawa. Gusto mo ba? Ayusin ko na siya. Hindi kailangan. Pinagsabihan niya kagabi si Ho Chenfeng. Malabong taga-ikalawang pamilya yun. Ibigay mo siya sa akin. Wala kang dapat takialaman. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang pagkakakilanlan niya. Ano ang layunin niya sa paglapit sa akin? May dumarating. Alis na ako. Ang iyong madam, ang tapang niya. Kagabi, binubog niya ang second iyong master. Gayon, ang ikalawang pamilya. Nagreklamo na sila kay madam. Gayong beses, ang iyong madam. Malaki ang sansang malubha ang kalagayan niya. Nahanap na ang gamit. Nahanap ko rin. Bilisan, ihatid natin kay second yung master. Kapatid, huwag ka nang magali. Naku, pagdating niya, tatanungin ko siya. Nanay. Emie. Hinahanap ninyo ako. Anting, dumating ka na. Siyempre, dumating ka rin. Bakit hindi ka pa lumuluhod? Saan nanggaling ang baliw na to ngayong umaga? Sumisigaw dito. Nakakainis ang ingay. Sinasabi mong ako ang baliw na aso. Hindi ka ba? Ipag, ganito ba ninyo tinuturuan ang manugang? Binugbog mo ang bunso mong bayaw. Siniraan mo pa ang nakatatanda. Walang pakundangan kayo. Ang tinatawag na nakatatanda ay karapat-dapat igalang. Ngayong umaga pa lang, hindi man kinikilala ang tama't mali. Dumating ka pa lang at pinapailuhod mo na ako. Kakagat ko sinumang mahuli. Kung hindi kayang baliw na aso, sino pa? Ikaw. Tingnan mo, babasagin ko ang bibig mo. Ah, ikaw. Nanay, Ay, kaya mo pala. Maaga pa lang, masigla ka naman. Naggasayaw ka pa. Laban sa'yo. Tama na. Anting, sabihin mo na ang totoo sa nanay. Ano ba to talaga? Nanay, kagabi, siya ang pumasok sa kwarto ko. Sinubukan niyang gambalain ako. At tungkol sa sugat sa mukha niya, nanggaling yun sa pagkakadapa niya. kasinungalingan. Kitang-kita na ikaw ang pumalo. Hu Chenfeng, huwag kang magbintang ng walang basehan.
Isang babae lang ako. Di ako kayang magbuhat o magdala. Paano ko ba matatalo? Ang isang unay na lalaki. Kung kumalat ang balita nito, ako, ayos lang ako. Ikaw naman, mapahiya ka. Kung kumalat ang balita nito, ako, ayos lang ako. Ikaw naman, mapahiya ka. Ikaw, Hu Chenfeng, totoo ba ang sinasabi ni Anting? huwag mo siyang pakinggan, nagsisinungaling lang siya. Walang katotohanan lahat niyan. Nako, Ang anak ko, guwapo at maayos naman. May dangal at prinsipyo pa. Anong klas ng babae ang wala pa sa kanya? Bakit pa siya mag-isiping gagawin ang hipag niya? tama. Kahapon ng gabi, itong babaeng ito pa raw yon. Hindi niya mapigilan ang sarili dahil mag-isa raw siya. At sinubukan raw niyang akitin ako. Pinatatakan ko agad at mariin ko siyang tinanggihan. Hahaha. Tingnan mo yung hitsura mong palaka. Bakit ko papapansinin ang asawa kong napakagwapo? Imbis na akitin ang asawa kong gwapo. Ako pa raw ang mag-aakit sa'yo. Tignan mo muna ang sarili mo sa salamin. Alamin mo kung anong klaseng asal ang meron ka. Ay, ikaw. Anong problema mo sa akin? Sige nga, sabihin mo. Wala ka bang masamang intensyon kahapon sa akin? Bakit ka pupunta sa kwarto ko noon? Hindi mo naman pwedeng sabihin naiinip ka lang. Parang nag-shop lang sa kwarto ko, di ba? Pumunta ako dahil nag-alala ko sa kuya ko. Talagang nagpunta ako para kamustahin siya. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko ang babaeng ito. Parang may balak siyang saktan ng kuya ko. Naku naman, grabe ka. Ano ba talaga ang nangyari? Linawin mo. Kayo, bilis, dalhin ang mga gamit dito. Madam, Nakita ko po eh. sa kwarto ng panganay. Ano to? Hala, ang kakarayom at kutsilyo bato. Sa kwarto ni Ting Chen. Bakit may ganyang gamit? Siguradong dinala ito ng babaeng to. Para saktan si Ting Chen. Tama, kahapon pagpasok ko. Nakita ko siyang tinutuso ang kuya ko. May mga kusilyo pa sa tabi. Gusto kong pigilan, pero binatukan ako. Ay, naintindihan ko na. Ayaw mo sigurong pakasalan si Ting Chen at maging biyuda. Kaya sinadya mo siyang patayin. Ang kalupet-lupet naman. Kung wala si Chenfeng ng pamilya namin, baka kahapon gabi, papatayin na ng babaeng to. Si Ting Chen. Tama, akin nga ang mga gamit. Lem, tingnan mo, Manang. Inamin niya na, di ba? Hindi ko pa natapos. Anong agad-agad mo? Akin nga ang mga gamit. Pero ang kusilyong ito ay para sa aking depensa. At ang matay needles, ginamit ko to para iligtas ang asawa ko. Nakakatawa. Sakit na ho, Ting Chen. Hindi alam ng pamilyang Ho. Ilang eksperto na ang hinanap nila. Ikaw, isang simpleng baba lang. At buong kumpiyansa mong sinasabi mo, manggamot ka sa kanya. Kung hindi nila kaya gamutin, hindi ibig sabihin na hindi kaya ng iba. Hindi dahil sila may problema ang gamot nila. Iba ka ba sa inisip mo? Sa buong mundo, si Master King Feng lang ang nag-isa na may hawak na Tay Needless. Doon lang may pag-asa na gumaling si Ho Ting Chen. Master King Feng. Hindi talaga ako siya. Pero ako ang kanyang alagad, Anuan. At ang sinasabi ninyo tungkol sa mga Silver Needle, iyon ang alamat na Te, Yi, Nit, Os. Hahaha. Mapapatawa ka na nga lang sa kanila. Master King Feng. Hindi niya kailanman tinatanggap ang alaga. At ang Tay Needless. Iyon ang sukdulang kayamanan. At ang punit-punit mong karayom na yan. Akala mo pa, manloloko ka bilang alagad niya. Manderaya at mapagpangkat. 8-in-law. Siguradong itong baba. May masamang intensyon. Iminumungkahi kong ikulong siya. Mas mabiti pagamitan ng family punishment. Pahirapan ninyo, bagbugin hanggang mamatay. Hindi ako naniniwala na hindi siya magpapasakop. Nay, pinapangako ko, kaya kong pagalingin si Huo Ting Chen. Batay sa iyo lang bayan. Ano ang panigurado mo? Ang buhay ko, kung makakaligtas si Huo Ting Chen, handang isakripisyo ko ang laha. Kahit buhay ko pa. Sayang lang. Ang buhay mo ay walang halaga. Nay, maniwala ka sa akin. Ayaw mo ring makita si Huo Ting Chen. Nakahiga na lang sa kama. Bilang isang gulugod na patay na tao, magpakailanman. Dumarating na ang representante ng Yang Madam An. Bakit ngayon lang dumarating ang An family? Apasukin ninyo sila. Opo. Aha, inakala mong akyat ka, nagukunwaring kapatid mo. Papalit na ikakasal sa pamilyang Ho. Pinalit na ikakasal. Ina ng magiging kamag-anak. Ano ibig mong sabihin diyan? Ginang Ho, may hindi po kayo alam. Ako ang tunay ninyong bahagharing asawa, Anting. So ikaw pala si Anting. Siya nga. Siya ang ate ni Ting sa pamilya namin, Anuan, para lang umakya sa taas ng buhay.
para mamuhay na parang mayaman. At sa mismong araw ng kasal, pinahimatay pa niya si Ting. Kaya pinalitan siya at kinasal sa pamilyang Hu. Siya ay isang tunay at lubos na pekeng, pinalit na tao. Anong sabi mo? Ho, madam. Patawad po. Hindi ko alam na ang ate ko. Ganon kahilig sa karangyaan. Hindi ko inakala na gagawin niya. Ang ganitong masamang paraan. Niloko niya kaming lahat. Hoy, napakabaliw naman ng paglilipat ng sisi mo. Ikaw mismo ang ayaw manatiling balo. Kaya pilit mong pinilitan ako na pumasok sa pagpapakasal. Hindi ganyan, ho, madam. Pakitiwala na lang ninyo sa akin. Madam, hindi ko alam. Kailan lumitaw ang isang 8 para kay Miss? Sadyang hindi ninyo alam ano. May bagay tayong hindi nalalaman. 3 taon na ang nakalipas. Si Anuan ay nasangkot sa isang iskandalo. Napakalaking gulo yun. 3 taon na ang nakalipas. Gusto mo bang sabihin? Aba, so sinasabing, na babaeng ganoon. Gaya ng ganyang sirang sapatos, hindi siya karapat-dapat. Pumasok sa whole family bilang young madam. Sa mga taon, nagtatago siya para umiwas. Nakatira siya sa bundok. Kakababa lang niya kamakailan. Kahit ang namatay niyang ina, noong araw ginawa iyon para sa kanya. Tumalon sa ilog at nagpakamatay. Naku, Nanay, ayusin mo ang bibig mo. Maghinahon ka at magsalita ng maayos. Kung hindi, sa susunod, isampal kita hanggang mamatay ka. Aba, tingnan mo. Ganyan niya ako sinapak noon. Nagkunwaring mahina ka pa noon. Sa dami ng gulo, isang manloloko na pala. ikaw. Sobrang nabigo ako sa'yo. Hindi ganyan, nanay. Masama ang asal mo. Mahilig ka sa karangyaan. Nagpakasal ka para sa kapatid. Pagdating sa whole family, unang pinahirapan si Hu Tingchen. Sunod sinaktan si Hu Chenfeng. Gayon nagpapanggap pa siya. Alagad ni Master King Feng. Nandaraya at nagpapakitang tao sa lahat ng dako. Bawat isa sa mga ito, kaya kang patayin ng 10,000 beses. Magkatao. Santukin ninyo siya. Tigil. Tigil na. Hu Tingchen, ayos ka na. Ayos. Baka bumaba ka muna. Ah, Mama. Mama, okay na ako. Hu Tingchen. Ang talagang gwapo niya. Gumising na siya. Hindi na siya kumatos. Ho Tingchen. Sakto ang paggising mo. Siya ang babaeng iyon. Una, inapi ka niya. Tapos sinaktan niya ang kapatid mo. Huwag mong palampasin siya. Kuya. Siya nga. Hoy, malinaw. Ang sakit ko. Siya ang naggagaling nito. Hindi possible. Isang simpleng dalagita lang siya. Paano niya kita gagalingin? Hu Tingchen, hindi mo na kailangan ipagtanggol ang dangal na malaking pamilya sa pamamagitan ng ganitong kasinungalingan. Kahit dati akong nasa vegetative state, may malay pa rin ako. Ano tong tumigas? Kagabi siya ang nagturok sa akin. Kaya nakagising ako. Kuya. Sabi mo may malay ka. Kaya kagabi. Hoy, kuya. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Lahat ito, hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Ho Chenfeng. Bakit mo sinundok ang kapatid mo? Si Hu Chenfeng nangahas na galawin ang babae ko. Ang suntok na to, itinuturing kang magaan pa yan. Kung may susunod pa,
Papahirapan ko ang buong ikalawang sangay ng pamilyang Ho. Hindi kayo makakaahon. Ang asawa ko. Sobrang macho niya. No. Kuya, lahat ito kasalanan ko. Kasalanan ko, patawarin mo na ako. Lumayas. Nako, Hey, bata. Hu Tingshen, ako ang tunay na anting. Ako ang babae mo. Siya ang nagpabagsak sa akin. Yung pinalit na nagpakasal para sa akin. Ah. Talaga. Wala naman. Ayaw niyang manatiling biyuda. Pinilit niya akong magpakasal sa'yo. Hindi naman, Hu Tingshen. Ang husay mo. Paano ako pwedeng mag-ayaw sa'yo? Hindi ako tatanggi magpakasal sa'yo. Tama. Siya kasi mapaghangad at mapagmataas. Gustong umakyat sa posisyon, gamit ang anumang paraan. Ngayon siya pa ang nagbabaliktad ng sisi. Pinaparatangan kami. Hindi aamin, di ba? Sige nga. Gusto ninyong marinig ito. Sabi ng ate, talagang kailangan kitang pasalamatan. Sa pagpapakasal para sa akin kay Hu Tingshen na yan na walang silbi. Hindi aamin, di ba? Sige nga. Gusto ninyong marinig ito. Kung sasabihin nga, talagang kailangan kitang pasalamatan. Sa pagpapalit ng asawa para pakasalan si Hu Tingshen. Na iyon na walang silbi. Ako, Hu Tingshen. Ang laki ng loob mo. Mangahas kang magpapalit ng asawa. At mangahas mo pang sabihing basura ang anak ko. Ginangho, naku, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ganyan ang nangyari. Fake ang recording na yun. Siege, ating patugtugin. Pakinggan ng mabuti ng lahat. Ikaw, tarantadong babae. Nangahas kang mag-record. Tingnan mo, papatayin kita. Mahal, inapak niya ako. Natakot ako. Nangahas siyang sa harap ko'y. Suntukin ng asawa ko. Naisip ba niyang mamatay? Tawagin ninyo ang mga tao. Dapin ninyo silang dalawa at supilin. Ayoko na silang makita kailanman. Ginangho, ginangho. Tingshen, ako pa rin ang asawa mo. Tingshen, 8. May counting bagay pa kami. Uwi na muna kami. Ah. Anting. Hindi. Anuan. Mama, patawad ha. Halos na pagbintangan kita kanina. Salamat talaga. Nailig mo si Hu Tingshen. Walang anuman. Dapat ko nga yang ginawa. Hu Tingshen, kakagising mo lang. Kailangan mo pang magpahinga at gumaling. Kayo, bago kayong mag-asawa, umakyat na kayo at magpahinga ng mabuti. Naiintindihan. Halika na, umalis na tayo. Hu Tingshen, kanina talaga. Sobra akong nagpapasalamat sa'yo. Sino ka ba, talaga? Sino ka ba, talaga? Nandoon ako sa baba kanina. Naipaliwanag ko na kasi kanina. Ako si Anuan. Pinilit akong pumalik kay Anting para pakasalan ka. Pero ngayon, ako na ang asawa mo. Dapat alam mo na yan. Hindi yan ang gusto kong itanong. Ano naman ang gusto mong malaman? Kanina sinabi mo na ikaw ay alagad ni Master King Feng. Naku, nagmadali lang ako kanina, nagpadala ng salita. Matagal nang nagetiro ang mga guro sa bundok. Para iwasan ang gulo, mas mabuting huwag nating ilantad yun. Naku, basta, nagibiro lang ako kanina. Haha. Nagbibiro ka lang pala. At ano naman to? Alagad ni Master King Feng. Maaring egg nga. Pero ang Tay Needless. Sa buong mundo, isa lang. Imposibleng may kopya. Bihasa ka sa medisina. At hawak mo pa ang tanyag na Tay Needless. Sino ka talaga? Anong layunin mo sa paglapit sa akin? Siyempre naman. Dumating ako para magbalik ng utang ng loob. Pero ang problema naman, 3 taon na ang nakalipas. Natulog ako sa isang tao, apos umalis. Kung malalaman ni Hu Tingshen yan, baka pati buhay ko, kunin niya. Ikaw, ano sa tingin mo? Tila. Sa ganitong kalagayan, isa na lang ang pwedeng gawin. Hu Tingshen, alam ng buong mundo, na kayamanang kaya ang pamilyang Hu. Lahat ng babae sa mundo, gusto magkakasal sa iyo. Siyempre naman, hindi ako naiba. Iyan ang tunay mong bala. At hindi rin.
Kaya ano ba talaga ang layunin mo? Ano ba talaga ang totoo mong intensyon? Ang totoo kong hangarin. Tingnan, may yue. Niloloko mo ako. Ah, Baliw ka ba? nako. Hu Tingchen, hindi mo pa naiintindihan. Ika ang punay kong layunin. Mahalaga ba kung sino ako? Hindi mahalaga. Ang mahalaga, kailangan mo lang malaman. Walang ibang nagmamahal sa'yo nang higit sa akin. Sa buong mundo, ako lang ang magbabantay sa'yo. Magpakailanman. Hindi kita kailanman pagtataksilan. Paano ba kita mapapaniwalaan? Patutunayan ko yan sa oras at gawa. Tulad ng ngayon. Ano ang balak mong gawin? Hu Tingchen. Arang. Kulang ka pa ng honeymoon kasama ko. Bakit hindi ko naibigay sa iyo ngayon? Aha, sig. Pero sa liwanag ng araw, parang hindi bagay. Baka hindi ito maganda. Hahaha. Hindi ko iniintindi kung ano ang tunay mong layunin. Sasabihin ko sa iyo, sa bahay ng Huo family, mas mabuti na magkakabait ka. Kung malalaman ko na, may ibang balak ka. Inapangako kita, walang libingan para sa iyo. Hoy. Emie, ang walang puso naman niya. Nakakainis na lalaki. Hu Tingchen, balang araw, maiintindihan mo rin ang paghihirap ko. Hoy, Chairman, sa wakas, nakontak na namin kayo. Narinig namin bumalik kayo sa North City. Matagal na po, lahat sa Dihao Group, lahat silang sabik naghihintay. Chairman, sa wakas, nakausap na namin kayo. Narinig namin bumalik kayo sa North City. Matagal na po, lahat sa Dihao Group, sabik silang naghihintay. huwag mag-alala. Wala naman. May nangyari lang kamakailan. Inaayos ko lang ang ilang bagay. Chairman, sabihin nyo lang po, gagawin namin agad po. Kung ganoon, ihanda ninyo para sa akin ang isang 1 bilyon na kontrata. Ipadala ito sa Unfamily. Sige po, ayusin namin kaagad. Galing na si Huo Tingchen. Susunod na. Panahon na para linisin namin kayong lahat. Mama, ngayon si Hu Tingchen. Hindi na siya parang walang malay. Ang dapat mag-asawa niya, ako sana. Ibalik mo agad sa akin si Anuan. Ang babaeng yan. Halika, huwag ka na maglaro. Luto na ang bigas, tapos na ang desisyon. Hindi na mababago. Wen Qiang. Si Anuan. Galit na galit siya sa atin. Alainan, Kung siyang nga, magiging Madam Hu, siguradong laban siya sa atin. Papa. Ngayon hirap ang Unfamily sa negosyo. Kung ako ang magiging yang madam, gagawin ko ang lahat para iligtas ang Unfamily. Nako. Pero ang sabi-sabi na yata, mas mabuti mong isipin kung paano ililigtas ang kumpanya. Gino, dumating si Emar Wang mula sa Dihao Group. Dihao Group. Si Imi Wang. Dali, kunin ninyo ang tao rito. Naku, President Wang, paano po kayo nagkaroon ng oras? Nagkaloob kayo ng pagdalaw sa aming payak na tahanan. Anuan. Ito ang inihanda ng Dihao Group para sa inyo. Para po sa inyo, isang 1 billion contract. Akisuri po. 1 billion contract. Ang bagong itinalagang chairman ng Dihao Group ay tahasang nag-utusan na makipagtulungan sa Unfamily para sa pangmatagalang partnership. Makipagtulungan sa isang malaking korporasyon, tulad ng Dihao Group, isang malaking karangalan para sa Unfamily namin. Hahaha. Kung ayos naman ang kontrata, alis na po ako. Sana rin, maging maayos ang ating pakikipagtulungan mula ngayon. Maraming salamat. Hahaha, ayan. Ang galing. Kung nakuha natin ang 1 billion contract na ito, hindi lang maliligtas ang Unfamily mula sa panganib, maaari pa nating ibalik ang katayuan. Baka pa nga, makapasok tayo sa 4 na pangunahing pamilya ng Hilagang Lungsod. 4 na pangunahing pamilya, naku. Ting, kung ang Unfamily namin, makapasok sa 4 na dakilang pamilya.
Lalago agad ang iyong halaga. Pagkatapos, magpapakasal kay Huting Chen? Madali na lang yan, parang pisil lang. Ang Dihao Group naman, kakatapos lang maglingkod ang bagong chairman. Kaya tayo, kailangang magpakapagod, magpa-favor, kanya-kanya siyang impluensya. Haha. Narinig ko kasi, kamakailan lang sa ilalim ng Dihao Group, ang Shengxi Auction House, may gagawing malaking auction. Kayo dalawang babae, pumunta kayo sa auction na yon. Pumili kayo ng isang bagay ng mainga, isang napakagandang regalo. Haha, hindi kailangan pinakamaganda. Ang importante, pinakamahal. Tatayan mo yan sa akin, tatay. Wala kang kasing bait, asawa ko talaga. Hindi ako magsasawa tumingin, lalong gumaganda. Hehe. Kainin mo na ang pagkain mo. Oh, Akala ko pa, kailangan ninyong unti-unting pagyamanin ang pagmamahalan. Pero nakikita ko kayong sobrang sweet. Kaya relax na rin ako. Kung mabigyan pa ako. Ang isang malaking, malusob na apo. Naku, kung magkaroon pa kami na malaking chubby na apo. Ay, siguro ako'y mamahalin ng sobra. Mama, mama, huwag kang mag-alala. Ako na bahala. Talaga ba? Sige, papaubaya ko sa'yo. Haha, kampante ako. Tama, Annuan. Dahil nagmadali kang humiwalay, wala ring oras si Mama. Maghanda ng regalo para sa'yo. Nasa loob nito ang 100 milyon. Ngayong hapon, may auksyon sa Shengxi Auction House. Ikaw naman, ano ang gusto mo? Basta, magbid ka lang. Oh, hindi na, mama. Palaga, hindi na kailangan. Anggapin mo na ang regalo ni Mama. Huwag mong sayangin ang puso niya. Sige. He. Ang Shengxi Auction House, di ba? Iyan ay pag-aari ng Dihao Group. Maganda, pupunta ako para mag-inspeksyon. Huting Chen, sama ka rin kay Annuan. Mama, may gagawin pa ako. Hindi ako sasama. Ikaw. Mama. Oh, he. Eh wow. Guro, umalis ka na. Hu Tingchen, kung talagang hindi ka kampante, ikaw, munting misis, bakit hindi ka sumama sa kanya? Gusto mo naman sanas. Hindi ko inakala na may malasakit ka pala. Hu Tingchen, Kumain ka na, tapos tumahimik. tama. Kamakailan narinig ko. Shengxi Auction House, nasakop ng Dihao Group. Kakahalili lang nila ng bagong chairman. Di namin alam kung sino siya. Sobrang misteryoso. At narinig ko pa, Dihao Group, bigla nilang binigay. Isang kontrata na 100 bilyon sa An Family. Para sa An Family, para magpakisuyo sa malaking benefactor. Pupunta rin sila mamayang gabi. Ibig mong sabihin, mga tao ng An Family pupunta rin ngayong gabi. Hu Tingchen, saan ka pupunta? Sa auction. Hindi ba sinabi mong hindi ka pupunta? Ang puso ng lalaki, hindi mahulaan. Annuan. 3 taon na tayong hindi nakita. Hindi ko talaga inakala. Pagbalik mo, naging yung madam pamilyang Hu na siya. Siyempre, ang pinakamahalaga, hindi kanya nakalimutan, bestie ko. Naku, anga ka. Sinong nakalimutan ko? Hindi naman possible na nakalimutan kita. Tara na. Wow. Ito na ang Shengxi Auction House. Ang grandioso naman. Narinig ko sa auction na to, marami raw na mga bihirang kayamanan. Annuan, ano balak mong bilhin gayon? Wala naman talaga akong balak bumili. Pero, pwedeng pumili ako ng ilang regalo para sa asawa ko. Annuan. 3 taon na hindi tayo nakita. Bakit naging alipin ka ng asawa mo? Eh anong pakialam mo? Hala. Saan nanggaling tong mga parang taga na yon? Akala ko sino to? Ay ikaw pala. Kaya pala mula pa malayo. Naamoy ko agad ang amoy ng kapos. Kayong mga iyon nga. Sabi ko naman, bakit naman mula pa sa simula? Amoy na amoy ko na ang palalaway pang aaki. Sino nang sinasabi mo? Noon, nung buntis ang nanay ko, sumilong ka sa kama ng tatay ko, at lihim kayong nagtagpo't nagtaksil ng 20 taon. Wala nang iba rito maliban sa'yo, munting palangga. Sana nga, wala nang makakaya pa rito. Nakarapat dapat sa itulong ganun. Ikaw.
Mama, Hala. Binigyan mo pa ako ng ganoong dakilang regalo. Sige na nga. Ayos. Tatanggapin ko na ito ng magalang. anuan. Huwag mong akalain na pagka naging yang madam ka ng huo. Agad kang naging mataas ang tingin mo sa sarili. Bago naging kumato si Hu Tingshen, may sabi-sabi na siyang di malapit sa babae. Kahit nagising na siya ngayon, mananatili ka pa ring nag-iisang misis. Kaya huwag ka nang mag-abala. Ang galing ng husband ko, ha? Ngayon, sobrang ayos na, talaga. Ay, nga pala, narinig ko kasi, ang unfamily nitong mga nakaraang taon. Tila hindi gaanong maganda ang takbo. Baka naman mabangkarote kayo. Ikaw, Anting, ang ikalawang dalaga ng unfamily. Baka mapunta ka na sa kanto, naglalako ng limos. Munting palangga. Hindi mo pa ba alam? Ang Dihaw Group, ang nagbigay sa unfamily ng kontratang 100 bilyon. Ngayon, ang unfamily namin, iba na kaysa dati. Kung marunong ka, umalis ka rito ngayon din. Wow, 100 bilyon pala. Narinig mo ba? 100 bilyon. Ang galing naman. Pero akala ninyo na, mapapalayas ninyo kami ng dalawa dito. Malabong mangyari yan. Tara na. Sobrang husay nila. Hu Tingchen, hindi nyo ba? Noon mansanas pa lang yon. Baka next time hindi na ganoon. Nako. Tingnan ninyo. Hindi ba yan si Madaman? At si Anuan ba yan? Balita, ang Dihaw Group, nagbigay ng 1 bilyon na kontrata sa Unfamily. Ngayon, ang Unfamily, sa North City, ay talagang mainit na pinagkakaguluhan. Totoo naman. Ang unfamily ngayon, ang yaman nila, mukhang ngayong ang auction na ito, baka umalis tayong walang bitbit. Anuan? Ang mga rare ng Shengshi Auction House ay kilala sa buong mundo. Isa sila sa pinakamahal at pinakamahiwaga. Payuhan kita. Umalis ka na. Para hindi ka mapahiya mamaya. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa akin. Ikaw nga naman, kung hindi mo makapakita mamaya. Ang perang yan, huwag ka nang umiyak ha. Ikaw. Anting, huwag kang makipagtalo sa kanila dalawa. Hayaan mo na lang silang pumasok. Para makita nila ang mundo. Ang pag-auction ngayon, opisyal na nagsisimula. Narito ang unang paninda. Mula pa sa panahon ni Qianlong, isang blue and white porcelain mula sa Imperial Kiln. Simulang bead, 1 milyon. Imperial Kiln noong panahon ni Qianlong. Iyan ay tunay at napakahusay na piraso. 3 milyon. 5 milyon. Anting, gustong-gusto ng tatay mo ang mga antigong bagay. Siguradong magugustuhan niya ang florera na to. Esan? 1-0-0-0-0-0-0. Anong nangyayari sa auction na to? Pwedeng makalusot ang mga pek. Siege na. Hayaan mo na sila. Hayaan mong sila ang maging biktima. 20 milyon. 30 milyon. 40 milyon. 50 milyon. 50 milyon, isang tawag. 50 milyon, pangalawang tawag. 50 milyon, pangatlong tawag. Pagbati, Miss Anuan, sa halagang 50 milyon, ay napanalunan ang item na ito. Grabe, mayaman talaga ang Unfamily. Ang florang halagang 50 milyon. Binili agad, walang pag-alinlangan. Siyempre naman, maraming pera ang pamilyaan. 50 milyon lang yan. Wala yan sa amin. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Di mo ako matalo kailanman. Congrats sa'yo. Gumastos ka ng sobrang laki para bilhin ang napakagandang item na to. Bakit kanina mo? Yaw-yaw. Pwede kang kagatin ng aso, pero hindi ka pwedeng kumagat ng aso. Di ba? Tama ang sinabi mo. Susunod na naman ang lot number 2. Pakilala natin. Ang Phoenix hairpin na ito. Ayon sa kwento, shoot ito ni Wu Ziqian. Noong siya ay ginawang emperatris. Kaya ang simulang presyo ngayon ay 10 milyon. Magaling na item to. 20 milyon. 30 milyon. 40 milyon. 100 milyon. Bakit tumigil? Wala ka na bang pera? Ang totoong halaga ng hairpin na ito, mga 50 milyon lang. Sino pa ang kukuha? Kung gusto mo naman, sige, ibibigay ko na sa'yo. Walang pera, yan na yun. At nandyan ka pang nagyayabang. Ibigay mo sa akin. 200 milyon. Hu Tingchen, baliw ka? Itong sukle. Hindi talaga ito nagkakahalagan 200 milyon. Huwag kang maggaligoy, magbid ka na. 100 milyon, una. 100 milyon, pangalawa. 100 milyon, ikatlo. 200 milyon. Anting, itong suklay, hindi kasing halaga niya yun.
Naibenta sa 200 milyon, 3 tawag. Binabati ang Ginoo. Nabili ang suklay sa 200 milyon. Hindi ba sinabi mo kanina, kung ano man ang gusto mo, maabot mo? Hindi ako kumbinsido. Ikaw. Hahaha. Pero, sino tong tanga na to? Nagbayad ng ganoong halaga para sa isang suklay lang. Kung ako ang tatanong, sigurado para to sa asawa niya. Di nga alam kung aling asawa niya. Napakaswerte naman niya. Nakapareha ng ganitong kalupit ng lalaki. Sa susunod naman, ito ang ating auction. Sa huling item, narito ang, at ang item na ito, ay magiging ating pinakamahalagang kayamanan. Ang pil na ito, ayon sa kwento, ginawa ni mahiwagang manggagamot na Bianqui. Ang Bianco Pill, kahit hindi para sa habang buhay, napakagaling pa rin para sa walang lunas na sakit. Anting, bilhin natin ang gamot na to. Iregalo natin sa bagong chairman ng Dihaw Group. Para ang Unfamily ay umunlad na talaga. CJ, Nagsisimula sa 1 bilyon. 2 bilyon. 3 bilyon. 4 na bilyon. 5 bilyon, 6 na bilyon. 7 bilyon. Tila ang Unfamily ay talagang determinado sa pag-abot ng 7 bilyon. Tila ang action na to ay wala na tayong pag-asa. Sabi ng guro, ang Bianco pill ay isang banal na gamot. At mayroon itong higit ordinaryong bisa. Kahit 1 bilyon, sulit pa rin. Kung ang magandang bagay na ito, ibibigay kay Hu Tingchen bilang pampalakas ng katawan, walang mas hihigit pa rito. 700 milyon na una. 1 bilyon. Sino itong binibining nagbid ng 1 bilyon? Nagawa niyang makuha ito ng 1 bilyon. Ewan ko, hindi ko pa siya nakikita deti. 1 bilyon na nga. Baliw ka ba? Ano ko naman, baliw ka man o hindi. Nasa isang auction ka, bumid ka o manahimik ka na, o lumayas ka. Tingting, kahit may 1 bilyon na order ang Dihaw Group. Hindi namin kayang maglabas ng 1 bilyon ng basta-basta. Hu Tingchen, sino ba naman itong yung wife mo? Ano ba ang pinanggagalingan niya? Sa unang click, 1 bilyon agad. Baka naman binabayaran lang siya? Hindi sigurado. Pero mukhang may malaking backing siya. 1 bilyon, pangatlong beses. Congrats sa binibini. Nakuha niya ang lot na ito sa halagang 1 bilyon. Oho, hahaha. Teka, host, ang munting cutie na to. Hindi niya kayang ilabas ang ganyan kalaking pera. Nandito lang siya para magulo. Tama. 10 bilyon lang yan. Kayo dalawa, hindi kayang ilabas yan. Hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Simpleng lang yan. Pinalayas ka lang ng Unfamily. Tinaboy ka. Tagabundok kang bumaba. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob magsabi niyan? Ah, ikaw pala ang itinaboy na anak ng Unfamily. Kung kaya mong ilabas ang 10 bilyon, isusulat ko pa ang pangalan ko ng paurong. Pero, narinig ko na kasal daw siya kay Hu Tingchen ng Hu Family. 10 bilyon para sa Hu Family. Madali lang yan. Ano ngayon? Matapos ng aksidente, naging nasa koma. 6 na buwang nakahiga siya. Ngunit nagising na siya ngayon. Ngunit ang katayuan niya sa Hu Family, matagal ng delikado. Ikaw naman talaga. May sobrang tapang at ambisyon. Mangahas kang magwala rito. Umalis ka na ngayon din. Pakawalan niyo ako. Baka hindi mo talaga kayanin ang kahihinatnan nito. Hindi mo yan kayanin. Ang Shengshi Auction House ay direktang nasa ilalim ng Dihaw Group. Dito sa North City, wala pa kaming kinakatakot. Dito kayo magkakagulo. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Mga guard, Anwen, paano na tayo ngayon? Huwag kang matakot, nandito ako. Ginugol ko nga ang 10 bilyon para mabili ang pilakang ito. Tapos, ipapalayas mo lang bigla ang mga bisita. Nagdulot ka na, malubhang pinsala sa kumpanya. Kung malaman ni Wang Lin na ginawa mo to, sa tingin mo, ano ang mangyayari sa'yo? Ang pangalan ng General Manager ng Dihaw Group para sa iyong uri ay pwedeng tawagin. Host, huwag kang matakot. Ang Unfamily ay pinakamahalagang partner ng Dihaw Group. Habang nandito kami, kahit anong mangyari, ang Unfamily ang bahala sa'yo. Maam ng Unfamily, miss. Buti na lang at nandito kayo ngayon. Itaboy niyo sila palabas. Sandali. Sige, hindi ka naniniwala. Sige, tatag ako ngayon. Hello, nasa Shengshi Auction ako ngayon. May 10 minuto ka lang. Ipadala mo dito. 1 bilyon na cash. Agad, ngayon din. Magpanggap ka. Magpatuloy ka lang sa pagpapanggap.
Sabi mo, loob ng 10 minuto. Kung may makakapagdala nga nito. Isa 0 billion na cash. Kakainin ko na itong upuan ngayon. Sige, ayon sa'yo. Naku, 10 minuto na. Nasaan ang tao? Nasaan ang pera? Bakit kayo nakatigil lang diyan? Kumilos na kayo. May magaling na tao. Dumating ang ulo ng An family. Kayo kanina, nag-aaway-away pa. Ano ginagawa ninyo? Tatay, bakit ka nandito? Kakatapos lang tumawag sa akin si Marwang. Sabi niya, ang bagong chairman ng Dihaw Group ay pupunta rito para mag-inspeksyon. Yung inatas ko sa inyong dalawa, ano na ang kalalabasan? Ikaw din nandito. Tatay, sakto naman ang dating mo. Si ate, gulo pa rin siya. Kinuha nila ang ipinaghanda naming bilhin para kay. Ang Bianchi Pill para sa bagong chairman. Ano? Pag-ari ng chairman ng Dihaw Group, inuagaw niyo pa yon. Ito ba ang pinag-usapan mo? Ibigay mo rito. Kung regalo nga para sa akin, sige, kahit kaunti lang. Tatanggapin ko na. Huwag kalimutang bayaran dyan. At ibabalik ko ang regalo mo. Akala mo ba talaga na ikaw ang chairman ng Dihaw Group? Tama. Ako ang bagong chairman ng Dihaw Group. Chairman, Anuan. Ha. Kung manira ka lang, ayos lang. Ngayon naglalaro ka pa ng pagkukunwari. Na ikaw ang chairman ng Dihaw Group. Walang hiya. Chairman ng Dihaw Group ay isang napakataas na posisyon. Hindi dapat pinapayagan mong gumawa ng ganyan. An Wenqiang, ang chairman ng Dihaw Group, ay malapit nang dumating. Kung malalaman niya ito, malalagay tayo sa gulo. Sa tingin ko, mas mabuti kung parusahin ang kamag-anak. Baka nga, pagmasdan, kapag natuwa ang matanda namin, agad niyang ipinamimigay sa amin. Isang napakalaking kontrata para sa An family. Tama ka. Walang utang na loob na babae. Inabot mo pa kami ng gulo dito sa Shengshi auction at inakusahang hamakin ang chairman. Ngayon, dito at ngayon, ipapatupad ko ang family punishment. Bilang babala sa iba. Kayo roon, utulin ninyo ang mga binili. Higel. Chairman Wang, huwag kang dumikit. Chairman Wang, ito ang babaeng ito. At ginagawang hangal pa niyang sabihin. Na siya raw ay ang chairman. Manahimik ka. Chairman Wang, kayo po. Nakakita na po kami ng chairman. Magandang araw po, Chairman. Chairman. Tama, Chairman Wang. Siya ang nagkukunwaring chairman ng Dihaw Group. Dakpin ninyo siya ngayon din. Ipas lang sa kulungan hanggang sa mabulok ang bunutan niya. Chairman Wang. Ako po ang nagkulang sa disiplina. Kaya napabayaang gumawa ng gulo ang walang utang na loob na yon. Dito sa harap ninyo. Mangyari lang. Alisin ko na siya ngayon. Buksan nyo ang mga mata nyo at tingnan mabuti. Siya ay ang bagong chairman ng Dihaw Group. Anuan. Chairman An. Ano? Bilisan, kunin nyo ang gamit ni Chairman An. Manager Wang, siya nga ang chairman ng Dihaw Group. Kung ganoon, ibig sabihin ako ba? Hindi ko pa nga kilala ang boss ninyo. Saan ninyo hinahanap ang mga katulad niya sa Dihaw Group? Mga tanga tulad mo, dito kayo. Maghanap ng lugar na walang tao. Asirain siya. Chairman, ako po ang may kasalanan. Patawarin niyo na po ang kahinaan ko. Pakiusap, iligtas niyo ako. Patawad. Totoo ngang ikaw ang chairman ng Dihaw Group. Totoo iyan, walang duda. Para sa isa 0 bilyon na kontrata ng Dihaw Group. An Wenqiang, sana ay dahil ikaw ang aking ama. Maghahanda ako ng isa 0 bilyon na kontrata para sa iyo. Pero hindi ko inakala. Ganoon ka magtrato sa akin. Kung ganoon, ang isa 0 bilyon na kontrata na ito, mukhang hindi na kailangan. Ibigay ang kontrata. Anuan,
Hindi. Chairman An, para sa kooperasyong ito, kamakailan, buong lakas ang An family. Nag-invest sila ng malaking pera. Kung mawawala ang kontratang ito, ang An family namin, maaaring mabangkarot. Sige, mabangkarote na lang kayo. Kontrata. Ang kontrata ko. Tama. Si Anting at si Madam Ann, ang mga item nila sa auction na ito, kapag pinagsama, parang umabot ng 1 bilyon. Huwag kalimutan kunin ang pera mula sa Ann family. Walang dapat may iwan, kahit sentimo. Opo. Anuan, ikaw na cutie. Sadyang ginawa mo yan. Rebuilding babae. Paano ka nakatungtong magsalita ng ganyan sa chairman? Kayo, lumuhod kayo rito. Magsisi kayo sa chairman. Tatay, Lumuhod ka. Anuan, ang mabait kong anak. Nagkamali ang papa. Tingnan mo na lang. Bilang ama at anak, patawarin mo na ang papa ngayon. Anwen Kiang. Nung araw pinilit mong kumalon ang nanay ko sa ilog, dinala mo pa ang babaeng ito sa loob ng bahay ng pamilyang An. Tinalikuran mo at itinapon mo ako sa bundok, kahit inilipat pa ako para ipakasal sa iba. Naisip mo ba kailanman na ako ay anak mo? Pakiusap, magpatawad ka. Sasabihin ko, mula ngayon, babaguhin ko ang sarili ko. Siege. Gusto mong palampasin kita? Fine. Tingnan natin ang sinseridad mo. Ihatid mo dito. Sa loob ng 3 minuto, 1 palo, 0 milyon. Kaya mo bang makuha ang perang iyon? Nasa kapalaran mo na. Sa loob ng 3 minuto, 1 palo, 0 milyon. Kaya mo bang makuha ang perang iyon? Nasa kapalaran mo na. Anwen Kiang, ano ba ang ginagawa mo? Ikaw, Tatay, naku, nanay, ayos ka lang ba? Tatay, dahil sa babaeng yan mo ginawa to. Nakalimutan mo ba kung paano inalagaan at pinagsilbihan ka ng nanay? Siya ang nag-alaga sa'yo. Tingnan mo. Ngayon hindi pa umaabot sa 1 bilyon, ha? Sa perang ito lang. Para sa inyo ng An family. Hindi ito sapat. Siyempre, kung gusto mong sumuko. Hindi naman imposible. Wala akong pakialam. Rebelde ka. Ako ang ulo ng pamilya rito. Hindi ikaw ang magtuturo sa akin. Naku. Patay. May pumatay. Hindi ako pumatay. Hindi ako. Kanina, lahat kayo ang nakakita. Ikaw ang kumatay. Tawagin ang mga tao. Dalhin ninyo ang 2 mamarahas na ito. Dalhin ninyo sa kulungan. Opo. wala akong ginawa. Huwag ninyo akong hawakan. Anuan, kuti mo talaga. Yaw, alis na tayo. Nuan, ang galing mo talaga. Sa loob ng 3 taon, hindi ka lang yung Madam Hu family. Hindi, naging chairman ka pa ng Dihaw Group. Ay naku, puro swerte lang yan. Pero, si An Wenqiang ay tatay mo rin naman. Kanina ang itsura niya. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Simula nang pinatay niya ang nanay ko, 3 taon na ang nakalipas. Hindi na siya ang tatay ko. Anuan, anuman ang pipiliin mo, susuportahan kita. Naku, ang tuso mo. Huting Chen, bakit ka nandito? Sakay ka. Pero ako. Hoy. Sa susunod na lang. Bebe. Wu, ito pala ang tinatawag na dominanteng si. Ang guwapo niya. Malamang. Huting Chen, anong ginagawa mo? Babain mo ako. Ikaw. Anong ginagawa mo? Ngayon, dapat ba kitang tawaging MS An? An ang manggagamo o bilang kinatawan ng Dihaw Group? Chairman An. Kanina,
Nandiyan ka rin. Hindi yan ang punto. Ang punto, napakataas ng estado mo. Ngunit tinago mo ang tunay na pagkakakilanlan at nagpakasal sa Ho family. Ang tunay mong layunin. Ano ba talaga? Nasabi ko na ng malinaw. Ang tunay kong layunin. May sasabihin ka pa ba? Dahil ako yun? Ako. Noon tinatahimik na kita. Ngayon, hindi na ganoon kadali. Si Ho Tingchen na to. Bakit napakasuspicious niya? Baka hindi na siya nakainom ng gamot. Uminom ka ng gamot. Nako. Huwag muna maraming usapan. Ho Tingchen, bilis. Ipakain mo na yung gamot sa kanya. Yung gamot na binili mo ng 1 billion. Para sa akin ba yan? Siyempre. Ayaw kong kumain. Hindi kilala ang taong galingan. Yung ibinigay mo, sino ang makasiguro na walang lason? Hindi kita paglalason. Yung Bianco pill na yan. Napakahalagang bagay yan, bihira. Makakatulong talaga yan sa katawan mo. Kain mo na, dali. Ayaw ko talaga. Sage, hindi ka kakain, no? May paraan ako para mapilit kang kumain. Aba, anong gagawin mo? Tingnan mo. Idi ayun, sabi ko sa'yo walang lason. Ikaw na babaeng yan. Hindi na ito maipaliwanag. Ay, anong pakialam mo? Hindi. Amoy ng gamot na ito. Medyo kakaiba yata. At saka, bakit pakiramdam ko, ang gamot na ito, tila may kakaiba sa loob. Ikatlong guro. Ano po ang tinitingnan ninyo? Mukhang seryoso kayo. Tinitingnan ko ang detalyado tungkol sa Bayan Kupil. Ang detalyadong pagpapakilala. Bayan Kipil. Sinasabing kayang buhayin ang patay. Ang mahiwagang lunas na iyon. At hindi din. Muling pagbuhay. Iyan ay sabi-sabi lang. Pero nakapagpapahaba ng buhay at may kakayahang magpagaling ng maraming sakit. Siyempre, may isa pa itong mas mahalagang gamit. Anong gamit? Ikaw, hindi ka pa nagpapakasal. Kaya wala pa akong pakinabang sabihin. Pero para sa iyong unang matrona, ito ay napakahalagang bagay. Garantisado, magkakatotoo ang kanyang mga nais. Hahaha. Ikaw. Pinakain mo ako ng gamot. Hindi ako. Hindi ako. Asawa. Halika nga. Huo Tingchen. Huo Tingchen, ayos ka lang ba? Hoy. Bakit ka nag-alis ng dami? Hoy. Magandang umaga. Sinabihan mo akong painumin. Hoy, inosente ako. Hindi ko alam na ganito ang epekto. Ang Bianco pill pala ganyan ang bisa. Pero huwag kang mag-alala. Ako naman. Magiging responsible sa iyo. Responsible ako. Hoy, grabe ka naman, ang walang puso mo. Pero, 1 billion para bumili ng asawa mo kahit isang gabi. Sulit na bagay. Hetong para sa'yo. Para sa akin. Nakita ko kahapon, kaya binili ko na lang ng basta. Basta ba binili mo lang? Ay, kaya pala. Ako pala ang pinakamaswerteng asawa. Ay naku, ako nga. Huo Tingchen, hintayin niyo ako. Huwag na kayong umalis. Huo Tingchen, Anuan, gising na kayong dalawa. Nanay, Katiwala, bakit hindi ka pa nagsisigla? Dalhin mo ang chicken soup ni Anuan. Si matandang ginang ito. Anuan, gabing iyon, napakahirap ninyo. Saan naman? Kagabi, ang ingay ninyo, grabe. Pinagawa na kong huwag lumapit ang mga tauhan. Pero nasabi nila na, ati ang bantay ng gete nakarinig. Siyempre, hindi madaling trabaho.
Hu Tingchen, hindi ba? Paano hindi mo alam yon? Kaunting malasakit naman sa babae, ha? Nanay, anong sinasabi ninyo? Nanay, anong sinasabi ninyo? Kayo ay mag-asawa na. Kaya hindi na kailangan ipaliwanag sa akin ang mga detalye nito. Pag-usapan nyo na lang ng dahan-dahan. Huwag niyong sasabihin sa akin, ha? Uy, nanay, huwag kayong mag-alala. Ang mga detalye namin, paglaon, dahan-dahan namin pag-usapan. Hehe. Ay. Kayong dalawa, mag-ayos na kayo. Umalis tayo sa susunod na linggo. Saan pupunta? Naku, Hu Tingchen, nakalimutan mo. Sa susunod na linggo ang kaarawan ng lolo mo. Ika-negatibo 70 niyang kaarawan. Pupunta tayo, Yulong Villa, para bumati at magpapugay sa lolo mo. At ipakikilala si Anuan kay lolo. Sige, alam na. Dati, dapat akin ang pwesto ng Hu family head. Ngunit gumising ang kuya ko. Anong gagawin ko ngayon? Gustong-gusto ng lolo ko ang kuya ko. Ang posisyon bilang Hu family head, tiyak ibibigay ni lolo yon sa kuya ko. Sa totoo lang, si Anuan ang kitty na yan. Ang sumira sa plano namin. Emil, isa lang siyang munting dalagita. Kasi medyo marunong siya maggamot, kaya inisip niyang poprotektahan si Hu Tingchen. Panaginip lang yan. Tatay, mag-isip ka na ng paraan ngayon din. Kung hindi, ang pwesto ng Hu family head na ito, talagang mapupunta kay Hu Tingchen. Huwag kayong mag-alala. Ang pamilyang Hu ay yumaman dahil sa sining ng pakikipaglaban. Ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Hu ay para lang sa may pinakahusay na teknik. Ibig mong sabihin, Ang katawan ni Hu Tingchen ay hindi pa ganap na nakakabawi. Kung matatalo siya ni Ho Chenfeng, tiyak nakikilalanin siya ng buong pamilyang Hu, bukod pa rito. Sa mundo ng armas at sandeta, kung sakali man na si Hu Tingchen ay magkaroon ng anumang kapahamakan, ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Hu ay automatikong mapupunta kay Ho Chenfeng. Ngunit papa, sa kakayahan kong parang 3 paa na pusa. Paano ko yon gagawin? Huwag ka mag-alala, inayos ko na para sa iyo. Itong lihim na manuskrito ay isinulat ng pinuno ng King Fuan. Home. Kahit na puro lamang labi-labing bahagi. Ngunit, kung magsisikap kang mag-ensayo sa buong hilagang lungsod, bihira kang may kakalaban. Napakabuti. Ginoong Hu, Pangulo ng Pamilya, ito ang regalo mula sa aming Xingchen Group. Ipinapadala namin ito bilang pagbati. Naway, kayo'y magkaroon ng kapalarang kasing lalim ng dagat, habang buhay na kalusugan. Hahaha. Xingchen Group. Regalo. Isang jade na ruy. Ginoong Chen, walang anuman. Asoko. Pinuno ng Pamilyang Hu, ito ay regalo mula sa Song Group para sa inyo. Akisuri po. Hahaha. Song Group. Nagpadala sila ng isang makulay na glass vase. Asok po kayo. Hahaha. Ikalawang ginoo at ikalawang madam. Narito ang second young master. Hahaha. Tatay. Hahaha. Lolo, ito ay mula sa apo. Espesyal na inihanda nilang regalo para sa inyo. Hahaha. Ito. Hindi ba't ang perlas ng nanhay iyon? Perlas ng Nanhay. Naalala ko, noong nakarang taon, ang starting bid ay umabot ng 1 bilyon. ang ikalawang binata ang maalaga naman niya. Ho Chenfeng, ang bait mo. Hindi na sayang, lolo. Inaalagaan ka niya nung bata ka pa. Hahaha. Ikaw ang aking lolo. Iginagalang kita. Dapat lang yon. O Saig. Hahaha. Madam at binatang ginoo. Dumating na ang iyong madam. Tatay. Bumalik kami para makita kayo. Lolo. Tatay, ito si Hu Tingchen, ang bagong kasal naming manugang. Anuan, batiin mo agad ang lolo. Magandang araw po, Lolo. Mabait na bata. Narinig ko. Ikaw daw. Ang naggagaling kay Ho Tingchen. Kaya ako, sa ngalan ng buong Ho family. Maraming salamat sa'yo. Hahaha. Lolo, wala naman. Isa lang naman tayo sa pamilya. Ano pa ang pasasalamat? Umupo ka na. Sige na nga. Kahit nakaakit-akit at masunurin ang ikalawang binata, pero kung ikukumpara sa unang binata, wala pa rin siyang laban. Tama ang sabi mo. Ngayon ay nagising na ang unang binata. Sa tingin ko ang pwesto bilang Hu family head. Malamang, mapipinta pa rin sa unang binata.
Ang ganda naman ng sinabi mo. Ngayon ang ikapitong 10 kaarawan ng lolo mo. Bakit hindi kita nakitang? Nagdala ng regalo. Hipag, naipasa na ang regalo sa tagapamahala. 8-in-law. Kung nagdala kayo ng regalo, iyan ang inyong paggalang at pagsasakripisyo. Gayon si Anuan, bilang bagong hipag ng Ho family. Unang beses niyang pumunta rito, pero wala man lang dalang regalo. Medyo, hindi masyadong sumusunod sa kaugalian. Tingnan natin sa Ho Chanfeng. Para sa regalo ng lolo, sinimulan niyang maghanda 1 taon na ang nakakaraan. Hindi tulad ng iba. TSK. Sino ang nagsabing wala akong regalo? Regalo. Nasaan ang regalo? Bakit hindi ko nakikita? Kung akalain mong lulukohin mo ang lolo mo, mas malaking kasalanan yan. Kumuha ka. Mula sa kots ko. Kunin mo ang guhit ng mga halamang gamot ng bundok. Hindi kailangan si Ho Tingchen. Lolo, ngayon ang ika-negatibo, itong pumong kaarawan. Ito ang regalo namin ni Ho Tingchen, na inihanda para sa inyo. Para sa inyo, ha? Sag. Nako. Hala, bakit parang damo lang yan? Magtiwala ka. Damong hayan. Ang kapal ng mukha mo. Ang lolo mo ang puno ng pamilyang Ho. Gayon ang ika-negatibo 70 na kaarawan ng lolo mo. Ikaw pa, dala mo pa ang isang sirang damo. Nilalait mo siya. Tatay, si Anuan to. Ipinahiya kanya sa harap ng lahat. Dapat mo siya. Diretsong paalisin mula rito. Hahaha. Ano pang hinihintay nyo? Alisin ninyo sila ito. Nandito ako. Tingnan natin kung sinong magatapang. Ho Tingchen. Gayon pa. Bakit ipinagtatanggol mo pa siya? Hindi ka ba kikilos? Sandali. Hahaha. Nako. Siya pa rin ang aking manugang. Siya talaga ang nakakaintindi sa akin. Tatay, sa iyong ika-negatibo 70 na kaarawan, pinakita niya yung payak na damo. Nilalait niya kayo. Anong alam mo? Nang bata pa ako, nag-aral ako ng martial arts. Kaya naman, nakaipon ako ng mga karamdaman. Tuwing papalubog ang araw, buong katawan ko, sumasakit ng hindi matiis. Ang tanging lunas ay ang bluiling na damo. Sobrang tagal na, hindi ko na mabilang kung ilan ang pinadala ko. At wala pa ring natagpuan. Hindi ko inaasahan. Ikaw, na nahanap mo yon. Hahaha. Tatay, ito. Ang isang piaso na ito ay ang bluiling na damo. Ay, ang bluiling na damo nga. Paano naman nangyari yan? Ang mabuting anak, bakit mo naisip na gagawin mo ito, ibigay mo sa akin? Lolo, nang nandito sa bahay si Ho Tingchen, lagi niyang binabanggit ang sakit ninyo. Itong blueling na halamang gamot, pinaghirapan niya ng sobra para makuha. Kaya nakuha niya. Ako, naghahandog lang ako, ipinapasa lang. Kayo dalawa, ang bait ninyo. Hahaha. Kailan ba ako? Sinabi ko ba sa iyo ang tungkol sa sakit ni Lolo? At saka, itong bluiling na damo na ito, paano naging ako ang nakakuha nito? Ay, ang sakit ni Lolo. Kitang-kita naman. Tungkol sa kung sino ang nagbigay ng blueling. Mag-asawa na tayo. Sino ang nagbigay? Mahalaga ba yon? Anong may puso? Sa tingin ko, swerte lang. Parang bulag na pusa na nakahuli ng patay na daga. Bulag na pusa nakahuli ng daga. Hindi ko alam. May ibang nananamantala sa magulong sitwasyon. Baka nga totoo. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Perlas ng South Sea. Mahalagang bagay nga. Pero itong dala mo, parang medyo iba naman. Huwag kang magsasabi ng kalokohan. Kalokohan ba to o totoo? Pag sinuri, alam na agad. Ito. Itong perlas ng South Sea, bakit itim ang kulay? Hey, nga. Eke nga talaga yan. Kaya nga itim. Chenfeng. Ano ba tong nangyayari? Lolo, niloko rin po ako. Naku naman. Inosente si Chenfeng mula pagkabata. Sigurado, niloko lang siya. Nasa 20s na siya. Napakadaling maloko. Anong klase ng pangayan? Ikaw. Anak na di marunong umunawa. Ako. Gumawa ako ng ganitong kalokohan. Dangal ng pamilya. Tinulak mo na sa dumi. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ay, ako ay. Tama na. Sapat na. Naku. Naniniwala ako kay Ho Chenfeng. Siguro nga, hindi sinasadya.
Ngunit, ulad ng sinabi ng asawa ni Son, gumawa ng ganoong kahiyahiyang bagay. Talagang karapat-dapat na mas mapraktis pa. Kung hindi, hindi magiging karapat-dapat sa malaking tungkulin. Tatay ito. AMEA. Hintayin ninyo kayo. Tama nga. Paano mo nalaman? Na peke ang perlas na nagliliwanag na ito. Yung isang perlas, totoo. Pero kahit na tunay iyon, maaari ko ring gawing AMEA. At ikaw naman, alin ba sa mga sinasabi mong totoo? At alin ang Yung iba, hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero ang puso ko para sa iyo. Talaga, totoo. Hahaha. Nagsimula ng salusalo. Pakitupad na lahat, pakyupo. Maginoo at ginang. Ngayon ay ako, ang ikapitong puwersang dekada kong kaarawan. Salamat sa pagdalo ninyo. Ako, ang maandang ito. Nais mo nang magbigay ng isang tagay. Tara, magtatagay tayo. Ho ho ho. Maligayang karawan, lolo. Paggalain ka ng dagat ng swerte. At mabuhay kang kasing haba ng bundok. Hahaha. Umupo. Hahaha. Who family head? Ngayon ang inyong kaarawan. Sa araw na punong-puno ng kagalakan, may sasabihin sana ako. Hindi ko alam kung dapat bang ilabas. Hahaha. Nasa Ho family ka na ng higit sa 30 taon. Naglingkod ka ng 4. Kung may sasabihin man, malaya kayong magsabi. Who family head? Sa kasalukuyan, lagpas na po kayo sa 70 taon. Malaki ang Ho family at may malawak na negosyo. Panahon na para pumili ng bagong tao. Manununod na. Makakasiguro ito para sa pamilyang Ho. 100 taong kasaganaan. Pinuno ng pamilyang Hu. Sa tingin ko, tama si Meng Qiang. Kung may bagong pinuno, kami ng mga matatanda, mananatag na. Hahaha. Kung ganoon, ayon sa inyo dalawa, sa mga supling ng pamilyang Ho, sino ang pinakaangkop maging pinuno? Ayon sa pagkakasunod ng edad, syempre Ho Tingchen ang pinakaangkop. Pero si Tingchen ay nagkasakit ng malubha. Hanggang ngayon, hindi pa tuluyang gumagaling. Palaging iginagalang ng pamilyang Ho ang martial arts. Kahit ano paman, hindi pwedeng piliin ang isang mahina sa sining ng pakikipaglaban. Bilang susunod na pinuno, sa tingin ko, mas mabuti ang ikalawang sangay. Hu Chenfeng, ang pinakaangkop. Sang-ayon ako. Pinuno ng pamilyang Ho, bagamat sinasabing iginagalang ng pamilyang Ho ang martial arts. Ngunit nitong mga nakaraang taon, mas naging pagnenegosyo ang focus. At, mahigit kalahati ng ay-ayan ng pamilyang Ho, ay pinamamahalaan ni Ho Tingchen. Kaya, sa tingin ko, Hu Tingchen, mas bagay siya bilang Hu family head. Sang-ayon ako. Hindi lang lubos na nakabawi si Hu Tingchen. Hindi ibig sabihin mahina na siya. Samantala, si ikalawang anak na si Hu Chenfeng. Narinig ko, pasaway siya mula pa bata. Ang alam niya na lang ay, makapangkaraniwang kasanayan lang. Hahaha. Kung lahat ay may magkaibang opinion, kung ako ang tatanungin, bakit hindi natin hayaang Ho Tingchen at Ho Chenfeng magtagisan para malaman ang mas malakas? Hindi masama ang ideya. Sino man ang manalo, siya ang magiging Hu family head. Makatarungan. Ngunit, hindi pa rin ganap na gumagaling si Ho Tingchen. Hindi ba parang sinasamandala siya? May narinig ako tungkol kay Hu Tingchen. Noon ay pambihirang talento sa martial arts. Kahit hindi pa siya ganap na gumaling, panalo pa rin siya laban kay Hu Chenfeng. Dapat sobra pa nga ang kakayahan niya. Kuya, handa akong makipagtagisan sa'yo. Kung matalo ako, handa akong umatras sa kompetisyon para sa Hu family head. Hu Tingchen, hindi pwede. Hindi ka pa ganap na gumaling. Kung kusang lalaban ka, mawawala ang lakas mo. Magkakaroon yan ng malaking problema mamaya. Hindi maganda ang intensyon nila. Mayroong sigurado ng bitag. Hu Tingchen, ayaw mo ba talaga makipagpaligsahan? Gani. Para sa normal na tao, ang posisyon ng Ho family head, hindi kasing halaga ng kalusugan. Takot humarap, normal lang iyon. Sila mismo mula pa sa simula, ako ang kanilang kinatarget. Kahit may patibong, hindi ko na iniisip yun. Hindi dapat mapunta ang Ho family head sa ikalawang bahay. Lalo na, isang Ho Chenfeng lang. Hindi ko siya pinapansin. Ganon, Derry. Gayon ikaw naman. Tigil ka na. Ako na ang lalaban-laban sa'yo. Ako na ang lalaban. Anuan? Ito'y laban para sa Hu family head. Ikaw na batang babae lang. Anong pakialam mo rito? Umalis ka na diyan. Ako ang asawa ni Hu Tingchen. At saka,
Kami palagi sa loob ng silid ng babae ay nag-insayo rin ng mga galaw ng pakikidigma. Kung pagbabatayan, si Ting Chen ay kalahati kong guro. Kung gusto ninyong makipagsabayan sa kanya, kailangan munang talunin ninyo ako. Kung hindi ninyo ako matatalo, then, TSK, TSK, TSK. Ang ibig kong sabihin, hindi mo ako matatalo dahil babae ako. Hindi ba halata? Nakalimutan mo ba ang huling beses mo? Noon nagkamali lang ako dahil nagkulang ang atensyon ko. At ngayon, iba na ako kumpara dati. Tahimik ka, kalokohan, atakbo ka ba, takot ka. Sige, laban, titignan natin sino ang kakot. Siege, at yung sinabi mo kanina, ano yun, na kapag natalo, kakalimutan ang karapatan maging Huo family head. Ganyan lang napustahan, at inihain pa nyo ng ganoon kadali. Kung ako ang magsasabi, kung talo kami, huwag lang mababaw ang ipapahintulot. Ibigay na ninyo ang lahat ng shares ng Huo family. Sabi nyo, agi-iba kayo. Tama. Sage, sabi mo yan. Tayo ang maglalaban. Sige. Ay, Anuan. Halata namang handa sila. Hindi ito lugar para magloko ka. Uwi ka na sa akin. Hu Ting Chen. Nag-alala ka para sa akin. Ako, Naku, huwag kang mag-alala. Sinabi ko na protektahan kita. Noon. At tagatapos, patuloy kitang poprotektahan. ang importante, umuwi ka kasama ko. Seryoso, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa'yo. Tara na. Ngayon na, magsisimula na ang paligsahan. Ikaw, Siya, hindi siya naglakas loob. Nilalight niya si Hu Chenfeng sa harap ng lahat. Walang katuturang nilalang. Marahil hindi pa niya alam. Ang pinag-aralan ni Chen Feng ay ang pinakahusay na teknik ng King Fuan. Mamamatay siya at hindi niya alam kung paano. Hahaha. Hayaan muna si Ho Chenfeng. Siya nang bahala kay Anuan. Pagkatapos ayusin na natin si Ho Tingchen. Pagdating na oras, ang buong Hao family, mapapasa atin na. hahaha. Ang galing na pala ni Ho Chenfeng sa martial arts. Bilang manugang, Hindi siya maatalo. Baka pa nga mapinsala pa. Hu Tingchen, Gumawa ka ng paraan. Pababa mo si Anuan. bilis. Lolo 2. Anuan, bumaba ka agad. R. Ha? Ito. Si Ho Chen Feng, ang ikalawang binata ng Ho family. Lumipad out ang tao. Isang galaw lang ginamit ng yaong madam. Ito. Paano nangyari to? Ang kakaibang galing ng medisina niya. At siya pa pala ang chairman ng Dihao Group. At meron rin siyang pambihirang martial arts. Kahit anong kuhanin mo sa kanya, parang isa siyang makapangyarihang pinuno. Pero ang iyong munting asawa ay gustong manatili sa Hu family at manatili sa tabi mo. Hu Tingchen, alam mo ba kung bakit? Naku. Huwag mong balewalain ha. Mula ngayon, ito na ang magiging panda natin. Hu Tingchen, hindi mo pa ba maintindihan? Ikaw palaga ang tunay kong layunin. Sinabi ko na, poprotektahan kita. Dati nga, paano ngayon? Tutuloy ang pag-iingat ko sa'yo. Siya nga to. Sabi mo lumakas ka na. Akala ko ba talaga magaling ka? Grabe, mahina ka pa rin pala. Hao Chenfeng, bumangon ka na agad. Naging kampante lang ako kanina. Kaya ka naabo. Ulit. Are, anak. Alam mo kung bakit? Pagkatapos mong gumalaw ng unang beses, alam ko na kung ano, ang teknik na ginagamit mo. Ay, sayang naman, ang natutunan mo pala, isa lang yan na piraso. Huwag kang magloko ng mga tao dito.
Para kang eksperto ah. Ay, sakto. Ako ang nag-aral niyan. Galing pa nga iyon kay pinuno ng kingkuan. Lehitimong sining ng pakikipaglaban. Naku, may kasamang sertipiko pa yan. Hay naku, ako pa. Pahabol lang, paalala lang. Ang sining na ito, kailangang magsimula sa mga pangunahing ehersisyo. Kung hindi, madali lang. Mapuputol ang mga meridian. Masisira ang lahat ng lakas. Ibig sabihin, wala ka ng kwenta ngayon. Hoy, hindi man lang kasing lakas ng asawa ko ang kakayahan ko. 110, hindi mo nga ako matalo. Ngayon pa gusto mong labanan ang asawa ko. Wala kang hiya. Tingnan mo muna ang sarili mo. Tama. Tama. Pinuno ng pamilyang Ho. Ang laban ay tapos na. Mukhang Ho Tingchen pa rin. Siya ang pinakakarapat dapat pumalit bilang pinuno ng pamilyang Ho. Ama ang sinabi. Kayong dalawa, may reklamo pa ba kayo? Wala kaming tutol. Hoy, may kasunduan tayo kanina. Kung matalo sa paligsahang ito, ang matatalo, kailangang sumuko sa pag-agawan ng pagiging Huo family head. At ang lahat ng bahagi ng Huo family. Huwag umurong. Emie. Anuan, mamatay ka na. Anuan, mamatay ka na. Ingat, may nakatagong sandata. Huo Tingchen. Ikaw, maliit na siraulo. Nangahas ka mang api sa asawa ko. Ikaw, papadyakin kita. Nangahas ka mang api sa asawa ko. Inahihirapan ang asawa ko. Inahihirapan ang asawa ko. Naku, Ho Chenfeng. Ana. Naku. Huo Tingchen, okay ka lang. Ayos lang. Hey, bitawan mo ako. Ang dami ng tao rito. Bakit? Hay. Tingchen, ito. Sila dalawang yan. Parang mag-iisa silang. Magpapaligsahan ng galing sa armas. Ganun ba? Uy, dapat talagang mag-ensayo ng maigi. Hahaha. Tatay, dapat ay desisyon niyo para sa bata. Tingnan niyo sa Chenfeng. Ano ang nangyari sa kanya matapos nila siyang talunin? Kulang sa galing. At gumamit pa ng madilim na kasangkapan. Nadungisan ninyo ang dangal ng pamilyang Ho. Lahat kayo ang nagpagulo. Dalhin ninyo sila palabas. Oy. Huwag oy. Ay naku, Huo Tingchen, bitawan mo ako. Ang daming tao sa labas. Anong ginagawa mo? Sagot mo. Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Ito ang Yulong Villa. Dito, ay naku. Mukhang hindi ito bagay dito. Ayos ka lang ba? Ikaw, Huli na pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Sabihin mo, ano ba ang layunin mong lapitan ako? Ano ba talaga? naku, sinabi ko na naman eh. Wala akong anumang layunin sa paglapit sa'yo. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Wala talagang layunin. Ano naman? Sabihin mo sa akin. Ito. Ano ito? Ako, ikaw. Alam mo na, no? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw ang babaeng nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ako. Ano naman, noong 3 taon na ang nakalipas. Nakipagtalik ako sa'yo tapos tumakas ako. Kung nagkatotoo, yun noon at nalaman mo. Baka pinatay mo ako, di ba? Ano ba talaga ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan? Nako, 3 taon na ang nakakaraan, pinahimas ako ng droga. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ako noon. Pagkatapos, natakot ako na may maghabol pa sa akin. Kaya napilitan akong kumakas. Hindi ko naman sinasadya. Kaya, dumating ka para magbayad ng utang na loob. Kaya ka pinalit na ikinasal sa pamilyang Huo. Ngayon tapos na ba ang pagbabayad mo? Dapat na bang umalis ako? Tama nga. Gumising ka na naman. Wala nang problema. Oras na rin para umalis ako. Huo Tingchen, pag-uwi natin sa ancestral house, magdidiborsyo na tayo. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Dahil ikinasal ka na sa akin, babae ko ka na. 3 taon na ang lumipas, natulog ka sa akin tapos tumakbo. Bakit? Gusto mo pa bang tumakbo ngayon? Anong ibig mong sabihin? Manatili ka ito at kasama ako. Talaga? Ha 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 ha. Sage. Sa pagkakataong to, ikaw ang unang nagsimula.
Tatay, ano na ang gagawin natin? Gusto talagang palayain tayo ni Lolo para maging mga walang lugar tayo. Nga. Kung talagang palalayasin tayo sa Hu family, tapos na ang lahat sa akin. Sa puntong ito, isa na lang ang paraan natin. Anong paraan? Sa loob ng Yulong Villa, maraming ginto, pilak at alahas ang nakatago. Itong mga bagay na to, alam ko kung saan ito nakatago. Kung makuha natin ang mga ito, at mapasa kamay natin, kahit pa talagang mapalayas kami sa pamilyang Ho, wala na kaming pakialam. Napakatalino ninyo, Lolo. Hindi sila mawine. Huwag silang magtaka kung kami naman di na makatarungan. Ito na yon. Ha 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 ha. Tara, bilisan. Sandali. Haha. Lolo, Tatay. Ang late na ng gabi. Bakit hindi pa kayo natutulog? Zener, ang tanong na iyon, dapat ako ang magtanong sa'yo. Ngayong gabi hindi ka natutulog. Alihim ka. Saan ka pupunta? Tatay, may nangyari sa bahay. Kailangan agad ayusin. Anak, babalik ako mamaya. Para bumalik at makita kayo. Alis na. Sandali. Anong balak mo? Emie, ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Naku. Kumakas ng gabing iyon, at hindi nakakalimutang agawin. Lahat ng ginto at hiyas ng Hu family. sino ba ang tumakas? Tayo naman ay mga miyembro ng Hu family. Ang mga kayamanang iyan, karapatan nating magkagahaman. Kung kukuha tayo ng kaunti, anong problema? Sa ngayon, hindi pa halata. Pero mamaya, hindi na natin malalaman. Itaas ninyo siya rito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Hala. Sabihin mo, ano ba talaga ang totoong dahilan? Ang paghahamon na ipinagsigawan ninyong lahat ngayon, ano ba talaga ang layunin ninyo? Anong paghihikaya? Ginawa namin ito para sa pangalagaan ang ay-arya ng Hu family. Siege, ayaw ninyong magsalita, ha? Kung ilalagay ko itong isang tay needle sa iyong tumpok ng acupuncture points, parang ikaw ay maangkin ng pighati, kala mo'y binubura ang laman. Mamatay kang masakit na ayaw mabuhay pa. Emie. Nagsisiksikan ako sa lansangan at gubat ng ilang dekada. Ano-ano ng dugong pagulan at unos ang nakita ko. Emie, natatakot ka pa ba sa ilang karayom lang ng tayi? Sige, subukan natin. Ay naku, ay. Iyan pa lang ang unang karayom ng tai. Hindi mo na matiis. Kung ipasok ko pa ang isa. Ikalawang matanda. Sabi ko. Alam niya, mahina ang kalusugan ni Hu Tingchen. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito. Paagawin ang posisyon ng Hu family head. At patayin pa siya. Kalokohan yan. Ikalawang tiyo. Bakit nagmamadali ka? Hintayin munang matapos niya magsalita. Hindi pa huli para saktan siya mamaya. Sabihin mo. Si Hu Tingchen, ngayon, nasangkot sa aksidente sa sasakyan. Gawa yan ng ikalawang sangay. Ikaw. Tatay. Hindi naman ganyan. Lahat yan pinagsasabi lang niya. Hayaan mong matapos siya magsalita. Tatay. Sabihin mo. Noong nakaraan, dumating siya sa atin. Makipag-usap sa amin. Magkaalyansa tayo. Sumang-ayon ka na kapag nagtagumpay. Ibibigay mo sa amin, sa Hu family, ang 30% na bahagi. Pinag-isipan namin ng mabuti. Hindi kami pumayag. Pagkaraan, si Hu Tingchen, na aksidente sa sasakyan. Tatay. Huwag mong pansinin ang mga fitang sinasabi niya. Tiyak kontrolado siya ng iba. Dumating siya para maghati ng loob sa pagitan ng ama at anak. Lolo, Tatay, ang nagutos sa kanya, siguradong ang unang asawa, ang malaking bahay. Sobrang paninira, tinutulik sa kami nila, para kunin ng mag-isa ang kayamanan ng Hu family. Paninira. Ang buhay ni Hu Tingchen, halos nauwi sa pagkamatay. Sa mga kamay ninyo, at mga haspa kayong magsabing paninira. Hindi ganyan ang tatay. Manalig ka sa akin, tatay. Ikaw. Ngayon pa lang, hindi ka pa magsasalita ng totoo. Kung ganyan ang sitwasyon, kung ganoon, tutulungan kita.
Tama. Ako ang gumawa niyan. Tama. Ako ang gumawa niyan. Sa loob ng maraming taon sa pamilyang Ho, nangongolekta ako ng salapi saan-saan. Hahaha. Binibili ko ang loob ng iba. Anong nangyayari rito? Bakit hindi ako kontrolado? Nako, ikaw anong nangyari sa'yo? Plano ko pa. Magsanhi ng aksidente sa courts at magdaos ng isang labanan. Patayin si Ho Tingchen. Para makuha ko ang pagiging Ho family head. Salbahis. Inakala ko dati na bobo ka. Hindi ka karapat-dapat sa tungkulin. Hindi ko inakala na nagawa mong gawin ang ganitong maruming at mababang gawain. Nakipagsabwatan sa mga tagalabas na planong patayin si Ho Tingchen. Mas mababa ka pa sa hayop. Hindi ganyan si tatay. Kanina, kontrolado ako ng iba. Lahat yan kalokohan. Kontrolado ng iba. Ikaw, nangahas kang magsabi. Hindi totoo ang mga iyan. Awagin ninyo ang mga tao. Naku, Isa-isahin ang mga kasalanan ng ikalawang bahay. I-turn over ninyo sa pulis para asikasuhin. tatay, nagkamali ako. Dalhin ninyo sila. Patawarin mo naman ako minsan, tatay. Anuan? Ikaw. Lahat ng ito dahil sa'yo. Ikaw, ang nagligtas kay Ho Tingchen. Naalsa ang Ho family dahil sa'yo. Dito, yuyukod ako sa'yo. Lolo, anong ginagawa ninyo diyan? Hindi masasabing ako ang nagligtas kay Huo Tingchen. Mas tama sabihin na si Huo Tingchen ang nagligtas sa akin. Kung wala siya, wala ring anuan ngayon. Huo Tingchen, Huo Tingchen, Huo Tingchen. Anong nangyari sa'yo, Huo Tingchen, Huo Tingchen? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi maganda. May lason ang itinusok na sandata. Kasalanan ko lahat. Hindi ko napansin na may lason yan. Huo Tingchen, Huo Tingchen. Anuan, magaling ka sa medisina. Mag-isip ka ng paraan para iligtas si Huo Tingchen. Wala nang kwenta. Ang lason na to ay hinango sa mandrek. Kapag pumasok na ito sa ugat ng buto, hindi na niya maililigtas. Imposible hindi mangyayari yan kay Huo Tingchen. Sa ganitong kalagayan, isang paraan na lang ang natitira. Anong paraan yon? Ipapadala natin si Huo Tingchen sa aking mga master. Paniniwala ko, kung magutulungan ang tatlong guro ko, sigurado na makakaligtas si Huo Tingchen. Ngunit, pagkatapos siyang mabuhay muli, hindi pa rin masisiguro ang susunod. Kahit ano pa ang magiging resulta. Paano natin malalaman kung hindi natin subukan? Maghahanda na akong sasakyan. Ipapadala namin siya doon. Chairman. Ito ang pinakabagong proyektong napakasunduan natin. Ang presyo nito ay 10 bilyon. Sige, alam ko. Simula ng pamahalaan ninyo ang Huo Group at ang pagiging Huo Family Head, ang mga punong 4 na malalaking pamilya sa Hilagang Sided ay gustong makipagkita sa inyo. Hindi lang namin alam kailan nyo ipagkakaoras. Agapamahala lang ako ng pansamantala. Tungkol sa iba, pag-usapan na lang natin mamaya. At ang Dihaw Group at ang pagsasanib nito sa Huo Family. Halos tapos na. Gayon ikaw ang bagong pinakamayaman sa North City. Hindi. Maari pang ang sabihin, ikaw ang pinakamayaman sa buong Dacia. Ayan. Chairman, may isang taong gayong araw na matagal nang gustong makausap ka. Naku. Yaw. Busi ako. Huwag na ang mga hindi mahalagang tao. Huwag mo siyang dalhin sa akin. Kung hindi naman mahalaga, kitayin ninyo muna saka natin pag-usapan. Ayan, dumating na siya. Kumusta? Ako si Ho Tingchen. Sinabi ng aking guro, natapos ko na ang aking pagsasanay. Inayagan niya akong bumaba para magbayad ng utang na loob. Ho. Mommy, sino itong tiyuhin? Siya yon. Ang tatay mo nakakabalik lang mula sa outer space. Anuan, sinasabi mong siya ako. Anuan, bumalik na ako.